biggest problem in 21st century education, which is digital literacy. Come and join us as we share a day in our life and propose solutions to help future educators thrive in this digital age. Kamusta naman ang mga PowerPoint presentation nyo? Minsan ba'y natatagpo ka ng mga challenges katulad ni Owen? Kung oo ang sagot mo, this video is for you. Ang PowerPoint, ito po ay isang software na ginagamit para gumawa ng mga presentations gamit ang mga slides. Karaniwang para sa mga klase o trabaho. Ginagamit ito upang ipakita ang mga ideya ng mas visual at organisado. Ngayon, magkakantak po tayo ng survey dito sa PSU Bustos Campus at alamin po natin kung marunong ba silang gumamit ng PowerPoint or magaling ba silang gumawa ng PowerPoint. Good afternoon po. Ano pong pangalan niyo? Raven Patola. Familiar po ba kayo sa Microsoft PowerPoint? Rate niyo po 1 to 10. Gaano po kayo kagaling gumawa ng PowerPoint at bakit? Okay. Bakit po? Marunong mag-refer link. Tapos, medyo marami sa mga transition animation sa may PowerPoint. Okay. Thank you. Yun lang. Good afternoon po. Ano pong pangalan niyo? Jericho. Section po. Electrical 3H. Familiar po ba kayo sa Microsoft PowerPoint? Yes. Minsan Ano, nagagamit. on a scale of 1 to 10, gaano po kayo kapamilyar gumamit ng Microsoft PowerPoint? Around 5 lang. Di ako masyadong gumagamit ng Microsoft? Microsoft. Canva po. Thank you. So, good afternoon po. Ano pong pangalan niyo? Julian Tulupan. Ano pong section? Electrical 3H. Okay. So, familiar po ba kayo sa Microsoft PowerPoint? Rate niyo po 1 to 10. Gaano po kayo kapamilyar gumawa or mag-edit po sa Microsoft PowerPoint? Mga 7 lang. 7. Bakit po? Hindi naman gano'n galing. Thank you. Saktuan lang. Question po kayo, guys? Yes, ma'am. Yes, kay Lani ang ma'am, paano po mag-edit ng mga pictures po sa PowerPoint? So, sige, ganito. I-demonstrate ko sa inyo. So, una is, mag-aano muna kayo. Dito kayo punta sa insert. Then, makikita niyo dyan yung picture. So, pindutin niyo lang. Then, select this device. Then, yan. Mamimili lang kayo
Sa pamamagitan ng pagtuturo nito sa eskwelahan or sa classroom, mas madaling matututunan ng mga estudyante o kapwa ko soon-to-be teachers kung papaano gumawa ng mga hyperlinks at iba pang mga basic skills na maaaring gamitin sa ating reporting or sa ating demonstration. Isa ka rin ba sa mga tulad nila? Nakaka-connect sa Wi-Fi pero hindi mo pa rin ma-access ang internet. Kadalasan, ganito ang nangyayari sa mga estudyante. Naghahanap ng connection para sa mga importanteng research or online exams pero nauurong dahil sa mabagal na signal at mahirap na connection. Nakakabahala na, di ba? Sana nga masolusyonan ito para naman tuloy-tuloy ang pag-aaral at productivity ng lahat. Natanong ko lang sana kung ano po yung possible na solution para maiwasan yung lack of internet access. So, para po sa akin, since malaki po kasi yung population natin, kaya hindi ko naman naiiwasan na magkaroon ng agawan sa mag-connect sa wifi natin. So, for me po, since may papayo po kung magkaroon tayo ng collaboration with the internet provider like Converge, yung magkaroon tayo ng maayos ang usapin sa kanila na magkaroon ng internet access na mas maganda at mas malaki, na mas na maka-abot yung range ng population ng DSS. Okay, Ian, thank you sa pagsagot ng possible naman ng solution natin sa pagkakaroon ng lack natin sa internet access. Thank you so much. Pamamagitan ng pag-reach out natin sa ating LSC or Local Student Council, maaaring masolusyonan ang mga problema natin sa internet ng school dahil pati sila ay nakakaranas din ng ganitong issue paminsan-minsan. Finally, tapos na rin ako sa presentation ko. Ganito lang pala kadali mag-insert ng photo tsaka maglagay ng hyperlink. Save. Tapos na. Ngayon, madali na lang gumawa ng PPT. At sana, mabilis na lang tayong makakonect sa internet. Hindi na lang sa PowerPoint nag-improve ang skills namin. Pati sa paggamit ng tools tulad ng internet, may progress na rin. Sa pamamagitan ng pag-aksyon at paggawa ng solusyon sa problema, wala nang magiging hadlang sa pagkatuto nating mag-aral. Hindi na mahihirapang gumawa ng PPT kasi may nagturo na. Hindi na hadlang yung connection at ginawa na ng paraan ng LSC upang mas ma-improve ang internet connection ng visuals. Sa tingin mo, naging okay ba yung mga solusyon namin sa problema? If umabot ka sa part na to, paki-comment naman kung taga saan ka para malaman namin kung hanggang saan umabot ang video na ito at para na rin ma-shoutout kita sa mga susunod pa naming video. Yun lang, thank you!